Good day, my name is Angelo Santos from BS Cream 3C. Ito po yung mga natutunan ko nung midterm. Tapos, yung una po is yung fight, flight, and freeze. Yung sa fight po, ito po yung nagiging aggressive siya. Tapos, mabilis siya magalit. Ganun. Tapos yung freeze naman po, yung parang nasa-sense niyang dread siya, yung pale yung skin niya, tas pinipigil niya yung paghinga niya. Ayun, tas yung sa flight naman po is feeling, yung nararamdaman ng isang tao is hindi siya nakakapagpahinga, parang pagod na pagod siya. Ayun po. Yung next naman po is yung intoxication with alcohol. Dito naman po yung sa intoxication with alcohol is yung kumbaga papainumin natin yung isang tao para ma-reveal yung truth, yung katotohanan na hindi niya masabi kapag hindi siya nakakainom. Tapos yung sa naman po, yung hypnosis naman po, yung kumbaga is yung isang tao nawawala siya sa consciousness niya, hindi siya makapag-focus, kumbaga wala siya sa concentration. Ayun. And next naman po is yung observation. Bali ito po yung observation ng isang good criminal investigator na nasa-sense po niya yung by impression of the suspect. Dito niya nasi-sense yung kung nagsisinungaling ba yung suspect, ganyan. Doon po malalaman sa pag-observe ng isang criminal investigator po. And next naman po is yung active aggressive offenders. Dito po pumapasok yung mga tao na parang naging habit na nila yung pagpatay, ganun. Tapos nakikita po to kung aggressive po sila yung behavior. Yung sa naman po, passive inadequate offenders naman po is yung kumbaga dito naman po yung mga tao na to kaya gumagawa ng crime dahil po kunyari may pinangako po sa kanila na ibibigay sa kanila or reward kung gagawin nila tong crime na to. Like katulad po ng isang tao na pinangakuan mo na bibigyan mo siya ng pera para patayin ng isang tao. Ayun po yung passive inadequate offenders po. And next naman po is yung variation of lie. Dito po yung derail, confuse, and misinform. Yung derail naman po is yung kumbaga iniiwasan ng subject yung discussion para hindi masabi yung iniiwasan niya yung parang hindi niya masabi yung katotohanan. Tas yung sa confused naman po yung sa confused naman po is yung kumbaga inaano niya yung issue para dinideceive niya yung issue para or minimislead niya yung issue para hindi niya masabi yung katotohanan. Tapos yun sa naman po, misinform, kumbaga gumagawa po ng kwento ang yung subject para yung kwento naman po na yun is yung maling kwento para misinform yung nagtatanong po. And yung last naman po is yung polygraph examination. Dito po yung isang tao ilalagay sa upuan, tapos lalagyan siya ng mga aparato,
sa daliri, sa tiyan, sa chest, and yung dito po ma-detect yung kung nagsisinungaling yung isang tao. Ang isasagot lang po kunyari is nagtanong po ang tao dun sa subject ng question, ang yung isasagot lang po ng subject is yes or no lang po. Tas dito po makikita kung nagsisinungaling yung subject na mag-aangat yung line kapag yung mga lines kapag nagsisinungaling siya. Tas nadedetect dito kung tumataas yung pulse rate niya, yung paghinga niya, tas kung nagpapawis yung mga daliri niya. Ayun po. Ayun lang po ang aking natutunan ngayong midterm.